madumi, sumusuot sa mga kanal at namimeste. Ito ang problema ng ilang mamimili at nagtitinda sa Baguio City Public Market sa paglipana ng mga daga. Tapos malaki dito. Tapos ano yan? Kailangang mag-pest control sila dito sa palengke. Madalas, kasing laki pa sila ng mga pusa at naglipana sa palengke. Dito sa bigas talaga, maraming binubutas. Wala silang pagkain. Ito lang ang pagkain nila. Kaya yun, problema namin dito. Grabe yung pagkawasak ng sako, talagang makikita andun na yung mga tayo ng daga. Tapos nagyayelo na yung mga bigas, ibig sabihin maihi na yon. Ayun, sayang. Dumadaan yan kung ma-stock na hindi mo maibinta-binta yung bigas, yun. Matagal ang bigas mo diyan na ma-stock. Siyempre, ng daga. Para masolusyonan ito, ang pamahalang lungsod, mayroong pakulo para mabawasan ang mga ito. Ito ang Rat Catching Challenge. This is gonna run for 2 months until August, hoping that we will yield more rats. Naunang inilunsad ang aktibidad noong Abril noong 2020 kung saan umabot sa 1,766 na daga ang nahuli sa loob ng isang buwan at sa pagkakataong ito, inaasahang mas darami pa ang mahuhuli. The Market Division of the Treasury, City Veterinary Office, Public Order and Safety Division of the Mayor's Office, the PNP Compact 1, and all section leaders shall oversee the conduct of the activity. Sa patakaran, kailangang maglagay ng kahit isang mousetrap ang mga vendors at tanging mga daga lang mula sa palengke ang huhulihin. Ang section na may pinakamaraming mahuhuling daga ay mag-uuwi ng 25,000 pesos. Ang second placer naman ay mananalo ng 15,000 pesos at 10,000 pesos naman sa third placer. Ang individual namang may pinakamaraming mahuhuli ay mag-uuwi ng 5,000 pesos. Isa pa rin sa mga itinuturong pinamumugaran ng mga daga ang mga kanal sa ilalim ng Baguio City Public Market. Malaking hamon pa rin ito, lalo pat hindi pa naisa sa katuparan ang development ng palengke. Yung drainage at sewer system natin under the public market is like 4 decades or 5 decades old. Hindi siya agad na flush yung mga naiiwan ng mga pwedeng kainin ng mga daga. Kung sila nabubuhay, naiiwan talaga dyan. Hindi siya na-flush, all going towards our drainage system na lalayo sana sa public market. Patuloy naman ang paalala ng pamahalang lungsod sa mga vendors na panatilihing malinis ang kanilang mga pwesto. Buhay man o patay, bibilangin pa rin ito at kokolektahin ang mga nahuling daga mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon mula Lunes hanggang Sabado. Ang City Veterinary Office ang bahala sa pagdidispose sa mga daga. Malaking tulong din ang aktibidad para maiwasan ang mga kaso ng leptospirosis na mula sa ihi ng daga. Sa tala kasi ng City Health Office, 7 ang namatay sa lungsod dahil sa sakit at tumaas ng 126% ang kanilang kasong naitala mula Hulyo hanggang Agosto noong nakarang taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.